Ikaw unang guest ko ngayon, Madam Celine Thank you so Nobleza. much. True. Na dapat last year pa. Pero alam mo, feeling ko din hindi pa tayo pinapagtagpo mag-collab last year eh. Kasi, Yes. wala pang Feeling ko, ganong ikaw talaga ang mapapag-usapan, dapat no? kong makausap. Feeling ko kaya tinaon ni Lord na this year Yes. tayo mag-collab talaga. Tsaka ikaw talaga una kong Feeling ko perfect timing talaga siya. ka-collab. Pero bala ko naman kasi pag-usapan lang, hindi naman. Alam mo, umaalis na kasi ako sa branding ng ngayon eh, ng Relapse. Inaalisan ko na siya. Doon ka kilala eh. Oo nga, kaso doon ako kilala eh. Pero 2025 kasi, aminado naman, it's been really, really rough. Ikaw ba? Kamusta ba 2025 mo, madam? Ganun din. Really, really rough. Although, maraming magagandang nangyari sa akin. Yun nga, nung nagawa ko yung Kuya Will, nagawa ko yung parang cake, ganun. Sabi ko, Yung achievement sabi cake? ko, oo, sabi ko, ba't ko gagawin to? Eh, parang ang daming pangat na nangyari sa akin noong 2025. Pero nung nag-look back talaga ako, sabi ko, mas maraming magandang nangyari noong 2025 pala kaysa sa mga pangat na nangyari. Yun yung naisip ko. Nung binalanse mo, kumaga... Mari, ano ba nangyari sa akin noong January, February, ganito ganyan. Sobrang dami palang blessings na binigay ni Lord sa akin noong 2025. Sadyang masakit lang yung ibang Hindi ba tayo, kuya? Oo, ano naman na to? Ano lang to? Yan, ganyan na ako mag-podcast, Mare, kung yan na siya. Okay, okay. Pero, I mean, kasi tawag doon, me too din naman. Like, super blessed din naman noong 2025. I mean, maraming, alam mo Kuya, ibang klase ka noong 2025. Puro ikaw yung nasa FYP namin. Paano naman kasi puro relapse content ako nung 2025. Lalo na Siyempre maraming nakaka-relate. Kaya nga, nakarelate ka ba nun? Yung mga months na nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo. yung mga last part na ng 2025. Hindi kuya. Kasi nga, parang all through, pero siguro the whole 2025, parang tahimik ako. Hindi ko siya sinabi. Ganon. Ang alin? So, yung nangyari. Like, matagal na talagang malabo na. Ganon. Pero pinipilit pa. Ganon. Ganon? Ganon like may... Totoo pala yun. Hindi kuya, diba? Hindi naman may iwasan yun. Oo. Kasi inantay ko yung sarili kong maubos bago ako mawala. So, ikaw bumitaw? Ako. Ang kapal naman ng mukha niya kung siya. Uy, hey. Anyway. Real naman, 2025 has been rough. Pero kamusta naman pasok ng 2026 mo, Mari? 2026, masaya kuya, masaya. Sobrang saya kasi parang wala pang pahinga this month kasi Work? puro travel, ganon. So, yung work medyo naglaylo ako ng konti. Ganon, kasi sabi ko gusto ko ng time para sa sarili ko, sa family ko, ganon. So, more on travel ako. Ganon, di ba nga, wala tayong mahanap na time. Tama. Kasi nga. Pero we are recording this January 19 pa lang, so grabing travel yan for the pasok ng taon. Hanggang 27 or 28 siguro. Pero, wala ako sa Manila. Ano to? Tuloy-tuloy na to. Pero I mean, happy for you naman, but yun nga, nakita ko naman sa feed ko na ayun, na single ka ngayon, di ba? Single ka ngayon, madam. Yes. Yeah, single. But, so, 2025, dun nag-end ang relationship mo? 2025. Ano natutunan mo dun sa... gano'ng katagal yun? Parang kuya eh. Almost 2 years. Ganun. Ano Alam natutunan mo kuya, mo hindi ko pinaabot ng anniversary. Ba't kailan ba dapat anniversary? Kasi nung anniversary mismo may nalaman ako eh. Tapos, sige, go, push pa din tayo, tanga-tangahan tayo, gano'n. Ano sinasabi mo sa sarili mo ng mga time na yun na even though alam mo naman na kung ano man yun, tapos go ka pa din? Hindi ko rin alam. Hindi, kasi siguro kuya, parang hindi pa ako ready ulit na
parang maiwan ng ganun. Hindi, ganito na lang. Hindi, honestly ha, nung nalaman ko kasing merong other girl, gusto ko ng revenge, kuya. I mean, di naman masisisi. Di ba, syempre, Yeah, pero kuya, hindi ko siya ginawa. Yeah. Kasi hindi naman ako ganun. kumbaga nasa, sa sobrang galit or inis. Oo, sa galit, yun yung naisip ko na, sige, balikan kita kasi gusto kong gumanti sa'yo. Pero wala, hindi pa rin naman nangyari yung ganti. Yeah, nasa Kasi hindi naman isip ako mo ganong nun. klaseng babae. Yeah. Pero, what did you end up doing? Like, paano mo na-handle the breakup? The almost 2-year breakup? No, siguro kuya, habang kami nagmo-move on na ako. Alam mo, like ko naririnig yan. Yung habang-habang kayo pa, nagmo-move on na. Like for you, what happens pag ganun? Ano? How do you do it? Hindi kasi kuya, nandun na yung thought na, alam mo na kung ano yung nakaka-turn off sa kanya eh. So parang, pag naghahanap ka ng reason pa to stay, parang laging mabibring up yung reason para umalis ka na. Ganun. Kasi sabi mo nga, alam mo na. Tapos nagstay ka pa. Oo, ganun. What made you stay? Siguro, napaikot niya. Hindi ko alam kasi kuya, masyado siyang magaling. Yun yung masasabi ko. Masyado siyang magaling sa part na kaya niya akong paniwalain na mahal niya pa ako kahit meron siyang iba. Ganun. Napakalala naman ng sagutan nito ni Maring Ganon. Celine. Alam mo yung kuya na kaya niya sabihin sa akin na mahal niya ako, pero meron pala siya nakakausap na iba. Ganon. Yung hindi mo mahalatang may kasamuan siya habang kasama niya ako. Yun yung malala sigurong nangyari. Na parang wala man lang siyang konsensya na hindi ka man na ba ng konsensya na kaya mo akong titigan ng ganyan? But now, di na kayo nag-usap. Hindi na. Like, at Tsaka all. ayoko na rin ng connection sa kanya. Nung... Oh. Ganun ka ba? Like, pag past na. Or is it okay to you to be friends with ex? Actually, kuya, halos lahat ng ex ko before, in good terms kami. Pero wala nang connection, ganun. Kumbaga, Pero sa kanya, hindi. okay. Kasi yung iba, hindi naman nag... Hindi, lahat sila nag-cheat eh. Ganun. My God, so sorry to hear that naman. Kaya alam ko na kung paano siya i-handle. Kumbaga, danas ko na yan. Okay. Sige, ganito gagawin ko. Pero, tawag doon, ang weird din, minsan pinaglalaban natin na even though alam naman na natin na hindi maganda. Ano mga ina-advise ng friends mo noon kung alam man nila? Ano sinasabi nila sa'yo? Wala kuya. I mean, dinala ko lahat mag-isa. Oh. Okay. So, Wala ko. Siguro yun yung pinakamahirap na part. Na wala akong pinagsabihan kasi at some point, kapag ako may partner, ayoko nang may nakakaalam ng problem namin, parang ganun. Kasi ayokong may isipin yung iba. Alam mo yun, lagi ko pa rin iniisip yung image nung other person. Ganun. Pero mali pala ako dun kasi parang siya, may kakampi siya, parang ako, parang wala akong someone na... Solo, ganun. What was love for you back then nung 2025? Like, nung mga early 2025, kasi sabi mo, diba, like, almost 2 years kayo. What was love nung early 2025? Like, paano siya full of kilig talaga? Like, man, everyday, ganito. Oo, kuya. Ganun yung pakiramdam. Pero alam mo, kuya, pag sasagutin ko siya ngayon, ang hirap-hirap niyang i-explain. Yeah, Ganon. Kasi parang the whole 2025, hindi love yung naramdaman ko. Parang ganon. Kasi parang more on, sige, pilit na lang talaga natin to, baka magbago pa. Ewan ko, ganun kasi kami mga babae. So, kapag may meron pa rin namang love nung time na yon, kuya, nung nalaman ko yon. After na, nandun pa rin yung part na mahal ko pa rin siya. Yeah. Pero, may part din na umaasa ako na, okay, baka magbago pa to, baka kaya niya pang baguhin yung sarili niya para sa akin, ganun. Ganun kasi kami mga babae. Like, ibubuhos muna namin lahat. Pero kapag naubos na kami, wala na talagang balikan. Ganon. Yeah. Ano mga last mong sinabi nung time na yun sa kanya? Like, how did you end it?
Like, if it's okay Um, to ask mo, or just Oo naman. give me a glimpse lang kung paano mo Wala, open naman tinapos. ako, kuya. Mm. Last kasi siguro, okey na siguro nalaman ko kasi, kuya, parang may ano, bukod sa may babae, like sabi ko okey na, okey na 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 niloko mo ko, pero yung nakawan mo ko, yun yung other ano pa, like 'di ba ang tanga-tanga. Pero hindi ko kasi alam, gano'n. Grabe naman ang 2025 mo, mare ko. Yes, thank Grabeng you. 2025. Na ano mo na ba? Like, okay ka na? Moved on ka na ba? Oo, kuya, sobrang okey ako ngayon. Ganun, kahit makita mo Like, siya, bang, ganyan, makita mo. 'pag nakita ko siya siguro, ewan ko manliliit, ewan ko ang sama siguro, pero 'pag nakita ko siya parang wala ka lang, gano'n. No, kumbaga, Like no chance first of, time ko na-feel yun, na parang wala akong parang kahit 1% na 'pag nakita ko siya, mapapagano'n ako, hindi or talaga, kuya. any chance or thought of coming back. Wala talaga, as in wala. Wala, kasi nagawa niya na lahat ng puwede kong yung nakaka-turn on nakaka-turn off na ano. Mm. I mean, yun nga sabi ko sa'yo, kuya, once na na-turn off na ang mga babae, wala na talaga Yeah, yan. kumbaga that's it. That's it for you. Ganun. Yeah. Yeah. Yun ba ang pinakamabigat na like nangyari sa noong 2025 or meron? Yeah. Oh, yun Yun na talaga. yan. Yun Mm. talaga. Pero alam mo, like, 'di ba pag sa social media when we post, like, kunwari kung ano ba, ang happy ganyan but sabi nga nila, we don't know what's happening behind Yes. closed doors, 'di ba? So, Totoo naman. paano mo kinaya na like go lang, like smile lang, paano mo, sabi mo nga kanina, dinadala mo yan mag-isa, di ba? Yun nga, kuya, kasi siguro tayo as content creators, iba naman talaga tayo on cam and off cam, 'di ba? So on cam, mukha tayong jolly-jolly gano'n, pero off cam, Happy. ang bigat-bigat na dinadala natin, gano'n. So, hindi ko rin alam, pero isa din yun, kuya, tignan mo, kaya niyang ipamukha na sobrang mahal na mahal niya ako sa social media, 'di ba? Pero off cam, ang dami pala namin, 'di ba? Ano mga sinasabi mo sa sarili mo nung mga time na like on the process nagmo-move on ka na? 'Di ba sabi mo habang kayo pa nagmo-move on ka na? Ano mga things na sinasabi mo kay self? Ano, kuya, parang siguro lagi akong insecure, gano'n. Like lagi kong natatanong yung sarili ko na, 'di ba, kuya, ilang beses na nga 'to nangyari sa'kin, gano'n. So parang lagi ko natatanong sarili ko, ano ba, ako ba yung may mali dito? Kasi bakit parang paulit-ulit akong naloloko, gano'n. Na parang habang kami, ano bang kulang, nabigay ko naman na lahat, gano'n. Na parang ano pa bang hinahanap niya, ano bang meron dun sa kanya nang wala ako, gano'n. Na parang kung ano naman yung gusto niya binibigay ko naman, gano'n. So yun yung pinakamasakit na part, na parang feeling mo binibigay mo lahat pero para sa kanya hindi pa rin sapat. Kasi parang feeling ko never ako magiging sapat para sa kanya, gano'n. Kat, ano ba yun? Grabe naman tong si Maring Celine. I mean, man, I can't imagine, like, kasi, kumbaga, nangyari na before. Tapos Yes. maulit na naman, Kuya, di ba? 4 na beses! Ay po. 4 na beses. So, ayun, gabi-gabi lagi mo iniisip yun. Ano bang dapat kong i-improve sa sarili ko, gano'n. Yung parang hindi ka kampante sa isang relationship kasi parang feeling mo Yun na naman. hindi, oo, gano'n. I mean, So, masakit yun. yeah. Kasi Tsaka, parang feeling mo hindi ka lagi enough, gano'n. yeah. Tsaka, man, four times. I mean, Mapapatanong ka talaga, ako na ba yung may mali or talagang malandi lang sila? paano Ganun yung mo iniisip ko. nalalaman na nag-cheat na pala sila sa'yo? Like, on your first ex, second ex, paano mo nahuli? May nagsasabi ba? Nakikita mo na lang ba? Or nakukonect the Kuya? dots mo na lang? Ano siya, malakas yung instinct ko talaga. Yung gut feeling mo Ganun. na ganun. And then, kapag nafe-feel ko na siya, alam ko nang meron. Kasi syempre 4 times na, kuya, eh. Yeah. So parang kapag nafe-feel ko nang may ganun,
Okay. Alam ko na 'to. So, netong nakaraan parang na-handle ko siya pero masakit pa rin siya nung nalaman ko. Nangko-confront ka ba? Ikaw ba yung tipo ng tao na, Yes. ganun. Yes, kuya. Di ba? Actually, kuya, Oo, tama wala ka. naman talaga akong alam nun. Wala naman talaga akong alam nun. Sige, ikukwento ko, Nung time na nalaman ko siya, kuya, tawag nun, wala talaga akong alam nun. May feeling lang talaga ako nun. Tapos tinanong ko siya, tapos umamin din siya. Tapos nagulat siya na wala talaga akong alam pala. So, lumabas din sa sarili niyang bibig. Ayun. I mean, as simple as, Siya din naman umamin eh. Akala niya kasi alam ko na. ano pero hinuhuli ko lang naman siya. Ano unang reaction mo nung sinabi Kuya. niya sa'yo? Yan. Ganun. Feeling ko, kuya, nung nag-react ako nung time na yun, hindi ko nakilala yung sarili ko. Magulgol talaga ako nun, tas na, In person Ayun. to, in person. yeah, anniversary namin yun. Tas, Puti. yun. Grabe yung sigaw ko nun, kuya, as in, nag-ano talaga ako. So literal Kagulgol. na heartbreak anniversary pala to. Grabe naman. I mean, pero alam mo, sabi ko pa naman dati na, I mean, kikita ko naman na super happy, super okay, but yun nga, di ba? We don't know what's happening, yun nga, behind closed doors. So Yeah. to everyone's listening, like, be kind na lang sa mga nakakausap nyo or nakikita nyo, kasi we don't know kung ano man pinagdadaanan nila, di ba? Hindi natin alam kung ano man yun, kung Yes. well, kung if you're not parang hindi ka naman na nagkahabol sa love ngayon, ano na ang mas mahalaga sa'yo ngayon this year? Siguro ngayon, kuya, parang bumawi sa family ko. Ganon. Oh. Kasi feeling ko, last year, parang more on sa love ako eh. Ganon. Talagang focus ka sa love kasi last year, ganun. Oo, Or more on ganun. heavy And talaga then, sa love, no? Mm-mm. And then, kuya, kasi na-realize ko yun na, kasi nag-message na sa akin yung brother ko nung nalaman niyang break na kami. Sabi niya, yun yung sabi niya sa akin, na sabi niya, miss niya na daw ako. Ganon. Na parang namimiss niya daw yung ate niya. Yung Sabi niya yung ganon. bonding. Oo, na parang feeling daw nila na nawala daw ako sa kanila. Ganon yung pakiramdam. So parang dun ko na-realize na okay, mas mabawi ako sa family ko this year. Paano ka And siguro focus din sa makabawi? career. Career, yeah, of course. Bakit nung last year ba? I think you're blooming and growing naman last year. Yeah. But Hindi, gusto ko lang kuya. baga mas centered ngayon, ano? Ganon. Mas doblehin pa yung effort ko ngayon sa work. Parang Yeah. ganon. Last year ba meron kang like kapag nung may partner ka, may pressure ba sa'yo when you're doing your work? Wala naman. Okay naman. Support. Kahit pa paano supportive naman. Okay lang naman. Okay lang naman. Ay, speaking of okay pala, ano ba sa'yo paano mo ma-define ba na okay ka na? Feeling ko, kuya, kapag wala na akong iniisip na negative, ganon. Hindi ko na rin siya naiisip, hindi ko na rin siya, wala talaga, masasabi ko talagang okay na talaga ako ngayon. Parang feeling ko no words can describe para masabing okay na ako ngayon. Kasi feeling ko, kung ano yung nakikita nyo sa akin ngayon, okay talaga ako. Yun na yun. Yun na yan. Mm-mm. Ikaw ba yung tipo ng tao, Maring Celine, na whenever someone gives you a gift or kung ano man, tapos pa nag-break kayo, tinatapon mo? O hindi? Diyan lang yan. Wala naman. Yan. Ngayon, ang ginawa ko, tinapon ko. Oh, totoo. Like, yes. Kung ano mang... Hindi, tsaka kuya, wala naman siyang binigay sa akin. Puro ako. Puro ako. Pero yung iba, oo. Oo. Like Tinatapon ko. you throw it away. Kasi di ba merong iba na, ano naman, like, okay lang, dyan lang siya. Or ano. Parang di naman kasi worth to keep eh. Ganun. For me Lalo na kung pangit yung naging ending ninyo. Na bakit na dito pa tong gamit na to kung... Buti hindi ikaw yung type ng talagang hinahabol talaga yung
yung ganun, yung love na yun. Kasi di ba meron yung iba na kahit lokohin na, kahit naloko na, kahit niloloko na sila, they keep on chasing that kasi nga, siya na yun. Buti hindi ka ganun. Hindi ko. Siguro yun yung importante kapag meron kang love para sa sarili mo and you know your worth. Tama. Hindi ka talaga maghahabol sa kahit na sino. Tama. And yun yung one thing na tinuro sa akin ng mom ko na whatever happens, kailangan may matitira ka para sa sarili mo. And always know your worth. Ganun. Kasi ako kuya, never akong naghabol sa lalaki. Ay siguro, dati, yung Mga una-una. bata-bata pa. Mga Bata-bata pa. flings. Pero, pag gano'n, hindi talaga kuya. Kasi parang, ikaw tong unang nagana sa akin, tapos, ikaw hahabulin ko. Parang gano'n. Yan. Tama naman. Yun yung feeling ko yun yung dapat na matutunan ng ibang mga babae din. Na, hindi dapat tayo nag-chase sa lalaki. Well, siguro, depende yan sa situation. Pero, yun yung lagi ko sinasabi sa mga friends ko kapag breakup, ganyan-ganyan-ish. Dapat alam nila yung worth nila. Tama. And, dapat lalaki ang naghahabol ka noon. Yeah. I think it goes both ways din naman, lalo na kapag di ba, minsan babae naghahabol, minsan pag durug naman ng guys, sila yung pilit naghahabol sa babae. I think it's better talaga na, I mean, it's a must na you have your love for yourself, di ba? Kasi hindi pwedeng super ubos ka dun sa tao na yun, tapos pag iniwan ka na niya, puta, wala na. Pagsaka na, di ka na makabangon. Hindi naman pwedeng. Hindi naman pwedeng ganun. Totoo. But, kasi hindi naman natin masasabi yung panahon kasi malay mo mamaya, mahal-mahalan kayo ngayon, tapos sa next few, tsaka, hindi na kayo mahal-mahalan. Yeah, dapat we don't blame ourselves for the things na hindi naman natin kasalanan. Di ba minsan kasi sinisisi natin yung sarili natin. Like, example, nagloko sila. Sarili pa natin sinisisi natin. But, yun yung masakit kuya. Kasi sila na ngayon nagloko. Diba sila na ngayon nanakit eh. Ikaw pa yung hindi makakatulog. Tama. Dapat, wag nyo guys sisihin yung sarili nyo. I mean, yun nga. Sabi nga ni Maring Celine, isipin mo, hindi ikaw yung nawalan, di ba? Sila yung nawalan, di ba? Wag nyong, also, of course, after a breakup naman, meron part sa sarili natin na, I mean, nawawala, nakukuha nila kasi 'di ba they're aaminin naman natin they're a big part ng love life natin or ng life natin for that moment or in that moment. Ano yung like big chunk na nakuha niya sa'yo nun, like may nawala ba na malaki sa'yo nun na for example may kasi 'di ba pag long term couple ka, kung ikaw usually ganun na rin siya, kung ano favorites mo usually ganun na rin ang favorites niya. Meron ka bang parang may missing ba kay self mo nung nawala siya sa'yo, or mas naging buo ka ba nung nawala siya sa'yo? Kuya, feeling ko nung nawala siya, parang ngayon ko lang na-feel na, ganun pala kagaan yung buhay kapag wala nang mabigat kang dinadala. Legit? Ganun. Ganun yung pakiramdam ko, kuya. Na para ba akong all throughout the year, parang may dumbbell akong hawak. Parang ganun yung naisip ko. Nag-weights ka? No, ganun. Pero nung sinasabi mo, wala sigurong nawala sa akin, kuya. Nung nawala siya. Kasi feeling ko, nag-reset talaga ako. Ganun. Na parang, okay, mag-start over again ako. Wala akong pakialam kung wala nang magbibigay sa akin ng ganito, ganyan. Like, hindi na, like, marami, lagi kong iniisip na lang na meron pa sigurong mas better na makakagawa nun in the future. Ganun. So, like, reset button talaga for para sa mga karamihan ng 2026, like, I mean, kaya it's a good start talaga, kuya, kasi year, tapos parang nireset ko yung sarili ko, parang Tama. Kumbaga, iwan na lahat ng dapat iwanan sa ganun. 2025. Nagkaroon ka ba, alam mo, one of my most, I think my most viewed episode pala nung 2025 was yung episode 25 ko.
Masakto 25 pa. Yung San Ka Hindi Makalaya. Yung inspired sa multo ng Cup of Joe. Nagkaroon ka ba, ano multo mo? Kung ikaw, nung 2025, what was your multo? Or kung wala, I mean, that's okay. Multo ko noong 2025. O siguro something that yung parang hinahunt ka nung 2025 or something na hindi ka makalaya sa thought na ganito. Feeling ko, kuya, wala naman. Kasi at some point, yun nga, nung nag-look back ako, naggawa ko rin naman pala lahat ng mga dapat kong magawa noong 2025. Ganon. And, siguro meron, kuya. Meron pala. Yung goal ko this year na dapat 2025 ko pa siya nagawa. Na gusto ko makapag-travel monthly pero hindi ko siya magawa. Hindi ko siya magawa kasi parang lagi akong nakokonsensya kasi nga may iwan siya. Ganon. Alam mo, ang hirap naman. No, hirap naman. I mean, that's personal ano naman, but hirap, no? Hirap na. I mean, syempre, hindi siguro at some point kung hindi nagloko yung partner tapos good terms naman ng breakup. At some point walang regrets kasi I mean ayaw naman ka talaga kitang iwan So okay lang sa akin, but to the point na may mga nire-risk din tayo, 'di ba? Na hindi na natin sinasabi out loud. Siguro yun yung nakakadagdag din sa sakit Like yung mga personal goals natin, mga yeah. I mean, but I hope ngayon 2026 ma-achieve mo siya, Mare. Ayun, nagsimula ka na ngayon January, Feel ko, February, ano na yan Peace of mind talaga ngayong 2026. Ano ba peace of mind sa'yo? Like, travel talaga? Or solo? Feeling ko, kuya, ngayon. Oo, kasi bata pa lang ako, yun na yung ano ko Yung, gusto talaga yung parang travel. goal ko, oo. Like, feeling ko, ibang tao kapag nasa ibang lugar ako. Ganun. Damn, like that. Ano dream country mo mapuntahan? Siguro, Greece. Greece? Yun. Yes. Ganda. Tingin ko maganda sa Greece. I mean, I had workmates and nagpunta sa Greece. Totoo. Grabe. Ano so far sa lahat sa mga countries na napuntahan mo? What was the best? The best? Siguro Dubai. Dubai? Kasi, Totoo? nandun yung sister ko. And then, I was able to experience yung mga, yung desert safari, ganon. Matagal ko na rin gustong matry yun, ganon. That was, kailan yun? Last year? I think, August last year. Yeah. Dubai. I mean, dami ko din nakikita na good on Dubai. Have you ever been in Thailand? Yes. Totoo, kamusta Last Thailand? year din. Totoo, Super init nga lang nung pumunta kami doon. Pero maganda, masarap yung foods. Yun yung siguro sa pag tinanong mo ako ng pinakamasarap na food na napuntahan ko na country, Thailand talaga. But this year, ano ang like goal mo talaga na mapuntahan? Like, hindi pwedeng hindi. Ganun. Kung hindi man mangyayari, basta pupuntahan ko to. Ganun. Anong, like this year, yung tingin mong doable talaga, gag-grind mo talaga para mapuntahan mo to. Siguro, basta Vietnam or Japan. Yun. Pero nag-Japan ka na noon? Hindi pa. Totoo. Ganda okay daw mag-shopping. Depende na lang this year. Okay daw talaga mag-shopping doon. Sa tingin mo ba also this year, syempre, ano ka ngayon peace of mind era ka ngayon, solo era ka. Wala namang kumakatok sa heart mo ngayon, wala namang tinatry manligaw. Meron. Hindi naman mawawala yan. Hindi mo mawawala. Anong ginagawa mo? Like, what do you do? Do you entertain? Sinasabi mo na, pass muna ako dyan. Although, kahit nakapag-move on ka na, naman.
Showbiz. Hindi ako ready. Showbiz. No? Kasi sabi mo, like sa kanila, sa kanila, syempre, sabihin na natin hindi lang isang magta-try. Hindi kasi ako pala entertain, kuya. Like, andyan lang sila, ganun. Pero pag may Nag-click, na may ako nag-click. isa, yun, yun na yun. Naniniwala ka ba sa 3-month rule? Hindi. No? Hindi. Mm. Ano yun? Paano pag, for example, nakipag-break ka, tapos move on ka na, alam mo talaga sa sarili mong wala na talaga. Okay ka na. Kailangan mo pa tayo mag 3 3 months months. para like, Okay. Diba? Ay, kasi Yung sinasabi nila- corporate ba siya, di ba? Oo. Hindi, sinasabi nila na parang i-respect your relationship. Like, hindi naman na siguro kung nagsimula naman ang isang relationship sa disrespect, di ba? So, bakit pa i-respect? Yun pala. Kaya yan. That deserves a clap. Tama yun. Siguro yun nga. Pwede siguro si 3-month rule kung good terms naman kayo, di ba? Like, good terms kayo naghiwalay. Kunwari, good terms kayo naghiwalay, like, hindi tayo pwede kasi wala tayong time sa isa't isa, baka hindi talaga tayo fit, yung ganun. Tapos, kinabukasan meron ka na. Siguro yun naman yung, Pangit yun, kuya. ano pangit nangyari? yun. Siguro ganun siguro ang, but, kung niloko ka naman I mean, hintay pa akong 3 buwan, ganun, di ba? Oo. Tama. Goods yun. Ngayon ko lang ba narinig? Parang, perfect, ano yun. Ano naman ang tawag doon, if you're gonna describe last year for you in one word, like simpleng one word lang. What's Siguro roller coaster. Roller One coaster. word ba yun? I think roller coaster. I think magkadikit naman sila. Roller coaster. Yun talaga yung pumasok ups sa and isip downs ko. talaga. Ups and downs and Yung, lows. ups and downs talaga siya. Paikot-ikot siya, tapos aakyat, bababa. Ganun yung naisip ko. What were those up moments ba? Kasi napag-usapan naman natin mga, syempre yung down moments, and then heartbreaks. Ano naman mga up moments mo last year na, like, shit, thank you Lord, nandito ako. Ganun. Yeah. Siguro, kuya, yung na-achieve ko yung gusto kong ma-achieve talaga last year. For example, makakuha ko ng bahay, makakuha ko ng... Congrats! Grabe naman. Congrats. Then, nakakuha ko ng sarili ko ring sasakyan, ganon. So, sabi ko, mas marami pa palang nangyari sa akin nung 2025 talaga. Ay, paldo naman pala sa blessings din. Paldo naman pala talaga sa blessings. Yun nga, binabalance ako ni Lord last Talaga year. sabi, hindi pwedeng Celine, meron hindi ka lahat. hindi ka pwedeng malungkot. Hindi ka pwedeng, okay, may bahay ka na, may kotse ka na, tanggalin ko yung jowa mo. I mean, totoo naman, siyempre. Kumbaga, protected pa rin naman tayo. Pero, alam mo, at least, ikaw na, nung sa heartbreak na yun, hindi mo na nalaman pa sa iba, di ba? Instinct mo na mismo. Ako mismo nakaalam. Feel ko mas masakit kung malalaman mo pa sa iba na... Oo. Mas masakit, kuya. Di ba? Kasi nakikita nilang mahal-mahalan kami sa social diba? media, tapos ganun. Mas Mas masakit yan. Okay, sorry. Kung tatanungin ko, gaano katagal na ba? Na wala. I mean, nung nalaman mo, nalaman mo na nagloloko ka ba? Ganyan. Gaano katagal na siya nagloloko pala? Na hindi mo alam. Kuya, nung lumabas, kasi parang matagal na nga kaming hindi goods, ganun. And then, nung lumabas siya, kailan ba lumabas siya? November, December. Parang lumabas siya sa social media. Tawag nun, lumabas din lahat ng parang mga bagay na dapat ko palang nalaman matagal na. Ganun. So, starting pa lang pala ng relationship namin, hindi lang pala ako mag-isa. Ganun. Isipin mo yun? Start ng relationship nyo? Oo. The day na sinagot ko siya, nalaman ko na meron pa pala siyang kinakausap noon. So, 2 hindi years? ko alam na, ano ba ako? 2 years? Other girl pala ako. Man, I have no words. I have no comment and no words for that. I mean, it's wild. I mean,
2 years? Ganun? Almost. Almost 2 years. Almost. Pero yun, galing niya. Napaniwala niya ako sa lahat. Anyway, bigat pala na ano, no? Talagang bigat. Ang ganda ng blessings, bigat din ng ano, Problema. talagang balance, no? Balance. Balanse ako ni Lord noong 2025, kuya. Ano Soldier ka? niya ako nung Yeah. 2025. Alagad ka ni Lord noong 2025. Talagang Oo. tinetesting ka yun. Ito, Warrior niya ako noong Ah. 2025. ito reward mo. O, ito pa, isa pa ulit. Yeah. Feeling ko naman, pa-end na ba ng 2025 nung split or the baka naman ito na yung reward ng 2026 baka Yes. hoping. Ano naman sabi ng family mo nung nalaman nila na ganun? Ano, What was their kuya? advice sa'yo or comforting words na narinig mo from your family? Napost ko yun sa wait. social media. Yung Okay. tatay ko yung nagsalita. Kasi 'di ba pag galing sa tatay, yun yung parang Iba. sobrang iba kasi ano ko parang papa's girl ako. Ganon. And then parang pag may pinapakilala ako sa kanya. Yung tatay ko kasi kuya, hindi siya mabilis magtiwala. Ganon. Pero parang nagtiwala siya dun sa ex ko, ganon, na parang di ako sasaktan, ganyan. But nung nalaman niya yun, parang nagalit. Pero in a calm way pa rin yung tatay ko na sabi niya na parang it's okay, na hindi daw sa akin yung mali. Sabi niya ganon, na genuine akong tao and alam naman ng lahat daw yun. Sabi niya ganon. And hindi ko daw deserve yung mga ganong klaseng tao. And same sa mama ko. Yung mama ko kasi ano siya mas more on siya yung protective na maraming nasasabi. Ganon. Pero, syempre, normal yun bilang sa isang nanay, di ba? Na protektahan yung anak nila na inaalagaan namin yan, tapos ikaw gagawin mo. Parang ganon. Yun yung pinakamasakit siguro. Like, feeling ko kapag ako din yung magulang, tapos nakikita ko yung anak ko na paulit-ulit sinasaktan, na parang alam kong inaalagaan ko yan. Diba? Tapos gagaguhin lang ng ibang, parang sobrang sakit nun. Pero, sila kasi, more on ano sila kuya na, okay, wag mo nang anuhin yan kasi di mo naman deserve yan. So, mas more on pinapakita nila sa akin yung, siguro yung positive na pwede kong marinig kaysa sa mga negative. Ganun. I mean, yun ba yung, sinabi mo ba agad sa kanila? Or nag-take time ka muna na, should I tell them? Or should I not? Siguro sa sister ko. Sa sister ko, una kong sinabi. So, yung sister ko rin yung naglabas nun sa social media. Kasi pikon na siya nun. Kasi ayaw niya na rin. Ayaw ko kasi, gusto ko sana tahimik lang, ganun. Kaso parang, hindi pa rin siya tumitigil nung time na yun. So, yung sister ko, na pikon na. So, siya yung nag-reveal. So, nag-boom. Dun siya. Siguro kasi, kuya, yung sa sister ko kasi, siguro, nafe-feel ko kasi sa kanya, hindi kasi vocal yung sister ko, pero alam ko na kapag nasasaktan ako, mas doble yung sakit sa kanya. Mas doble sakit sa kanya. Kaya hindi niya na natiis but to yeah, speak pero up siya din talaga yung spokesperson ko talaga. Hindi kasi ako pumapatol sa issue, kuya. So, yung ate ko yung lagi nagde-defend sa akin, ganun. Yun na ba naging final, like, nung sinabi na ng family mo na ganito? I mean, okay. Sara ko na tong libro na to. Or, before mo pa naman sabihin, ikaw talaga. Ako naka-realize talaga. Yun yung gusto kong mangyari na, Okay. alam ko na pag nag-decision, hindi kasi kuya kapag nagde-decision ako, pag tapos na talaga, ganun ako. That's nice. Wala akong binabalikan. Tsaka bakit mo nga naman babalikan kung, di ba? Kung ganun. Grabe na yung disrespect, di ba? Tama. What's that one thing you forgive? Yung pinatawad mo sa sarili mo noong mga time na yun? Sobrang pagpapakatanga ba? Sobrang yung siguro masyado akong nagbigay. Ganun. Masyado akong in-all out ko, ganun. Hindi naman sa all out, hindi. Parang mas grabe lang yung bigay ko sa kanya kahit alam kong wala akong nare-receive pabalik. Ganun. Kumbaga yung
pagka-prioritize mo doon sa tao. Sobra. Mm. After nung, siguro, I can't imagine yung pasok sa'yo ng 2026, no? Like, parang, Ang gaan, kuya, sobra. parang light piece of... Yes. Ano mga pinagdasal mo nung 2025 na sa tingin mo like natupad or nasagot or binigyan ka na ibang sagot? Noong 2025, Hmm. bukod dun sa other blessings na siguro yung ilayo ako ni Lord sa mga hindi naman dapat para sa nasa buhay ko. Na hindi ko alam yun, na ginagawa na pala ni Lord yun ng unti-unti nung buong 2025 ko. Hindi ko lang na-realize ng mas maaga. Galing, no? Mm. I mean, totoo. Minsan nga, minsan late natin nare-realize na we are actually living in one of our prayers. Favorite kong yun, na line yun, na nabasa ko noon, na di natin nare-realize na sa sobrang busy natin, sa sobrang dami na din natin pinagdadasal, sobrang dami na rin natin gusto as we grow older, di natin nare-realize na yung mga dati natin pinagpipray, ito na yun ngayon. Oo, totoo, kuya. Minsan kasi nabubulag lang tayo sa mga bagay-bagay na nakaka-overwhelm sa paligid, pero yun na pala yun. Ganon. Iba. Tsaka iba pag si Lord ng kumilos for Totoo, us, kuya. 'di ba? Totoo yan. Mhm. Like, dun ko nasabi na, okay, hindi ko pala talaga dapat kino-question yung plans ni Lord sa akin. Yeah. Kasi, parang, wala, perfect lahat ng plans niya. I mean, I can't imagine the things you went through din. Dami. Bigat din talaga. Bigat nun, kuya. Yeah. Isang taon na parang ako lang yung nagdala. I always say this sa pod and every time din na meron akong guest. If you're gonna message yourself or if you can talk to yourself like before pa siya pumasok ng 2025. Dati sinasabi ko, anong gusto mong sabihin kay younger self mo? Hindi na. Anong gusto mong sabihin kay Celine Nobleza before 2025 pumasok? Di ba? Hindi natin alam. Ito pala bibigay sa'yo ng 2025. 2025? Yeah, 2025. Like last year. Bago, tingin mo, kung makakausap mo si self a year ago na hindi niya alam, ito pala haharapin niya ngayong 2025. Ano tingin mo sabihin mo sa kanya? Mag-ready ka. Siguro sana mas naging matapang akong mag-isa. Ganon. Kasi takot akong maiwan nun, kuya. Ganon. And yan. Feeling ko naman kasi, kuya, wala naman akong pinagsisihan. Kasi naniniwala talaga ako na everything happens for a reason. At yun ang importante. Mm. Yun ang importante. Sabi ko kanina, umaalis na ako sa relapse content ko eh. But I think my last question for you, syempre si trademark ni Will Talks. At okay Will lang Talks. din na maging positive ang ang sagot mo dito. Ano ang what if ngayon ni Celine Nobleza? Wow! Very Natanong Will din Talks ako, coded, finally. Natanong din ako finally. Hinihintay niyo yung isang trademark niyang na line. Ano ang what if ni Celine Nobleza? What if? Wait lang. Pwede naman siya maging positive. Like, what if mas i-prioritize ko ang ganito ko this year? Yun nga. Di ba? Hindi naman... For this year ba? In any, like, as of the moment, like, top of your head, ano ang naiisip mo na your what if? What if hindi ko hinayaan yung sarili kong apak-apakan ng ganun? What if hindi ko hinayaan yung sarili kong maging tanga-tangahan? What if hindi ko hinayaan yung sarili kong may kahati sa iba? What if hindi ko hinayaan yung sarili kong gaguhin ng paulit-ulit? Ayun. Mali pala na tinanong ko yun. Grabe naman. Sunod-sunod. Anyway, thank you, Celine Nobleza, for being my first
guest this Wow, 2026. isang karangalan talaga, kuya. Maraming salamat, Mariko. At sana hindi ito ang last. Yes. Sana in person Yes. naman soon makapag-collab at ano. Madali lang akong ayain kapag basta nasa Manila Basta nasa ako. Manila. But anyway, baka may gusto kang sabihin din to everyone's who is listening sa episode natin. Go ahead. Yeah. So, hello sa Will Talks viewers. And if ever meron man dyan yung aking mga followers, di pa siguro ako nakakapagpasalamat sa kanila, kuya. Kasi during na nag-boom yung issue, ganon, like parang dun ko na feel talaga na yung love na nagkulang na ibigay sa akin noong 2025, sila yung nagbuo nun netong 2026, ganun. So, yun, gusto ko na sabihin na sobrang love na love ko lahat ng followers ko kasi kahit hilingin ko man o hindi, nandiyan sila palagi para ipagtanggol ako at i-remind ako lagi sa worth ko. Grabe. And I'm sure na mapapanood naman din talaga nila to. So thank you. Yeah. Thank you, Maring Celine. Thank you, kuya.